taon na kayo ay makasama namin, but we hope ito yung simula pa lang na lagi namin na kayo makakasama. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay na ating mga kapatid na kasama ngayon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, medyo maulan po ang ating linggo ng umaga. Kaya last Sunday, di ba, may bagyo pa, pero ngayon wala nang bagyo. Pero yung ating panahon ay maulan. At salamat sa Diyos na kahit na maulan, andito tayong lahat. At sama-sama tayo na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay mabuti sa ating lahat, matapat at laging nagmamahal sa atin. Ayan. Sa umaga pong ito, bago tayo dumako sa ating mensahe ng salita ng Panginoon, ay meron po akong nais na ipag-pray na mayroong karamdaman, no? Siya po ay bale lola ng isa sa ating mga Sunday schooler na mga bata. At lola niya po ito na dinala sa ospital at ooperahan sa puso. At siya po ay dadalhin sa heart center. At sabi ko nga, ay atin siyang isasama sa panalangin. Sapagkat pagka po may mga nababalitaan tayo na mga ganitong sitwasyon, na mga kalagayan na nagkakasakit at dinadala sa ospital at nagkakaroon ng operasyon, ay atin pong idinudulog sa panalangin. So, samahan niyo ako na panalangin siya at ganoon din, nag-post ako kahapon po ng prayer request para rin kay Bishop Ray Llarena. Kung natatandaan niyo siya at nakikilala niyo siya, siya po yung ating pinaka-bishop na nagpadala sa amin ni Sister Beck dito sa Cavite. At siya po yung isinugod sa hospital din kahapon sa St. Luke's naman. Siya dinala, St. Luke's Medical Hospital. At pag-pray din natin po siya sa umagang ito. No? At kung meron pa sa inyo na may mga prayer requests, na may mga kamag-anak kayo na may sakit, sulat nyo sa papel yung pangalan, bigay nyo po sa amin at amin pong ipapanalangin yan. Kung hindi man ngayon ay sa prayer meeting every Wednesday, yan po ang aming ginagawa na lahat ng mga prayer requests ay amin pong sinasama sa panalangin. At pwede rin yung isulat yan sa papel doon sa ating pong inihuhulog sa ating offering box doon sa likod. Pwede kayo magsulat ng prayer request at ilagay niyo po doon kung sino po yung mga gusto niyo ipanalangin natin. So this morning, naanyahan ko po kayo, samahan niyo ako ipanalangin natin itong mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Tayo po yumuko at tayo manalangin. Let's pray. Aming Ama, salamat o Diyos na sa umagang ito, kami tinipon mo sa iyong bahay-sambahan. We thank you, Lord, na even muulan, kami po ay nakarating at narito upang ikaw ay katagpuin, purihin at sambahin. Sa aming Panginoong pagtitipon, nais naming ilapit sa iyo ang aming kapatid na si Adelaida Aguila na ngayon po ay mayroong karamdaman sa puso. Pinapanalangin namin siya, O Diyos, na abutin mo siya ng iyong mapagpalang kamay at iyong pagalingin ang kanyang karamdaman sa puso. Pinapanalangin namin, O Diyos, na ipuin mo ang kanyang puso at lahat ng baradong ugat ay iyong Panginoong pagalingin, O God, ng iyong kapangyarihan. Inihiling din namin, O Diyos, sa iyo na naway madama niya ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas sa kanyang buhay, Panginoon. At kami nananampalataya na walang malayo, walang distansyang malayo sa panalangin at ikaw po, Panginoon, ang may kapangyarihan sa lahat. Nais din po namin itaas sa panalangin si Bishop Ray Llarena, namin pong butihing tagapanguna sa Iglesia, Panginoon. Nais namin po na ipag-pray siya na sa kanya pong kalagayan ngayon sa ospital. Ano man, Panginoon, ang naging karamdaman niya, hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay, pagalingin at naway ang himala ng kagalingan ang sumakanya ngayon.
Amin pong panalangin ang healing and recovery para sa kanila. At sumasampalataya kami, Lord, na Ikaw ang aming great healer, Ikaw ang aming great physician, ang aming dakilang doktor, nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. At sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay inakin namin na mayroong kagalingan. Kaya salamat po, Diyos. Nagpapasalamat kami ngayon pa man sa kagalingan, bibigay mo sa kanila. Ito po ay aming dalangin na may pasasalamat sa iyo, papuri, sa matamis na pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. So sa ating pong pagpapatuloy, ayan, ang ating pong bansa ngayon ay, alam naman natin, medyo unstable. Ano po? Sasabi natin unstable sapagkat kita natin na sa mga balita, latest na siguro napanood nyo sa TV, yung hearing at saka at the same time yung bagong revelation ni Saldico. Ayan, no? Napanood nyo ba yun? Oo. So dun sa mga nakapanood at yun nga, bumabaha na naman ang social media ng mga iba't ibang mga point of views, ano po. At ang matindi ay yun nga, simula sa araw na ito ay meron daw pong malaking rallying gagawin, no? Sa Luneta, ang isa sa mga pinakamalaking relihiyon ay ang Iglesia ni Cristo. No? At yan ay hindi lang isang araw na rally, ang ayon sa balita, yan daw ay 3 araw na sunod-sunod na rally. So bilang tayo po ay naniniwala sa kapayapaan, panalangin natin na hindi po magkaroon ng anumang kaguluhan sa 3 araw na yan na rally. Naway maging peaceful rally lang po yan. Amen ba kayo ron? Apo, kasi ang ating bansa ay alam naman natin na talagang lugmok na sa mga pagsubok at kung magkakaroon pa ng mga kaguluhan, mas madadagdagan ang problema ng ating bansa. So tayo bilang mga Kristiyano, ay naniniwala ko na tungkulin natin na ipanalangin ang ating bansa, ang kapayapaan sa ating bansa, ang katiwasayan at ang ikaw-unlad na ating bansa. So again, remember po natin sa prayer yung ating bansa sapagkat, ayan nga, makikita natin na very unstable ang economy natin, no? Yung ating pong mga bis na yung bansa natin ay muunlad ng tuloy-tuloy, nagkakaroon ng pagpigil at minsan ay pagbagal ng pag-unlad. So let's pray for our country, peaceful country, at nawa ay maging maayos ang lahat. So another short prayer po, saglit lang bago yung Word of God. Let's pray. Father, we thank you, Lord, once again. Tinataas namin, O God, ang aming bansa na naway patuloy mong ingatan, patuloy mo, O Diyos, na hawakan. At aming pinapanalangin ang kapayapaan para sa aming bansa. Na nawa, O Diyos, ang mga rallying gagawin sa 3 araw ay maging mapayapa at huwag ito magkaroon, Panginoon, ng kaguluhan. We just pray for peace. We just pray, Lord, for your intervention. At nawa, Panginoon, ay payapain mo po ang mga tao na maaaring magkaroon ng ibang hangarin o ibang layunin na maaaring magpabagsak o sumira sa aming pong demokrasya sa aming bansa. We just pray for peace in our country right now. And this we pray in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Minsan pa palapakan natin si Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ayan. Talagang napakahalaga po ng panalangin. Naniniwala ako na prayer changes things. Of course, by faith sa Panginoon, na kapag ating sinampalatayanan, we have our faith in God and we obey Him. Nanalangin tayo, sabi ng Bible, the prayer of the righteous man
availeth much. Ang panalangin ng isang matuwid ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Amen po ba? At sabi rin ng ikalawang kronika, 7:14, kung ang bayan ng Diyos na tinawag sa kanyang pangalan ay magpapakumbaba, magsisisi, tatalikod sa mga kasalanan at hihingi ng tawad sa Diyos, ay kanyang patatawarin ito at ililigtas ang kanyang bayan. Kaya, yun po, mahalaga ang prayer. Tayo na naniniwala na ang Diyos ay hindi natutulog. Amen. Ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. And now we go to our message sa Word of God. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan natin The Prodigal Son o yung alibughang anak, which is found in Matthew or in Luke chapter 15 verses 11 to 32 po. Ayan, Luke 11. Okay. Ayan. Basahin ko po sa Lucas 15 verse 11 onwards. Ano po? Ang sabi, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo na po sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at doon ay inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat at nagkaroon ng isang malaking kagutuman sa lupain yon at sila ay nagpasimulang mangailangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya ay makapag-isip, ay sinabi po niya, ilang mga aliping upahan ng aking ama ang may sapat na at lumalabis na pagkain at ako rito ay mamamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malay pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama. At nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Datapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo ito sa kanya. At lagyan nyo rin siya ng singsing at mga panyapak sa kanyang mga paa. At kunin nyo rin ang pinakamatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan. At sila po ay nagpasimulang mga katuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating at malapit sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang nangyayari. At sinabi sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinapatay ng iyong ama ang pinakamatabang guya dahil siya'y
tinanggap niya at ligtas at magaling. Datapot nagalit siya. Ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y nanahimik o namanhik sa kanya. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon na kitang pinaglilingkuran at kailanman hindi ako sumaway sa iyong mga utos. At gayunman, hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapot nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinakamatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat sa akin. Datapot, karapat dapat mangagkatawa at magsisaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at ngayon ay nasumpungan. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Dito po sa ating binasa, ito po ang kwento ng tinatawag na alibughang anak na nagpapakita po ng malalim na pag-ibig at awa ng Diyos. No? Na kahit kailan o kahit ilang ulit daw po tayong magkamali, ayan, sabi diyan, this story of the prodigal son reveals the depth of God's love and mercy. Papakita ng lalim ng pag-ibig, habag at awa ng Diyos. Even when we fall repeatedly, na paulit-ulit man tayo raw pong bumagsak, madapa, no? Magkasala, magkamali, ang Diyos o ang Ama na ito ay laging handang tanggapin tayo. Pabalik sa Kanya. Kaya itong kwento na ito po ay nagpapakita ng malalim na pag-ibig ng Diyos, awa ng Diyos, habag ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kahit ilang ulit tayo magkamali, handa po siyang tanggapin tayo. Amen ba kayo ron? Kaya sabi po, sa kwentong ito ay ating po makikita ang tatlong karakter, tatlong tao na binanggit. Ayan po, no? Unang-una po, binanggit ang ama, ang karakter ng ama, ang panganay na kapatid o anak, panganay na anak, at siyempre, yung alibughang anak, yung bunsong anak na po. So, balikan natin at isa-isahin sa ating po mensahe ang aral po ng salita ng Panginoon. Ayan. So, unang-una, sabi diyan, tingnan natin yung karakter ng anak, bunsong anak. O yung tinatawag natin na prodigal son. No? Ang sabi sa next slide, ayan. Ang karakter na po ng anak na ito ay rebellion. The rebellion of the son. According sa Luke 15, verse 12 to 16, sinasabi po sa binasa natin kanina, na when the younger son asked for his inheritance, it was a sign of rebellion and separation. He chose to live life on his own. No? Nang hingin daw po ng bunso ang kanyang mana sa kanyang ama, lumapit siya. Alam niyo yung mana, mga kapatid, usually binibigay kapag namatay na. Amen. Andiyan ba kayo? Ito ay very unusual kasi buhay pa yung tatay, buhay pa yung magulang, humihingi na ng mana. Meron ba sa inyo na buhay pa yung magulang nyo, gusto niya nang hingi ng mana? Wala, di ba? Hindi siya normal. Walang ano? Walang mana. Oo nga. Wala talaga mangyayari, ano? So, itong ating pinag-aaralan, malamang ay may kaya sa buhay o mayaman. Kaya may mana siya. Sa atin, ayun nga, unfortunately, hindi lahat tayo ay may mayamang magulang at may maipamamana sa atin.
Kaya siguro hindi tayo masyadong makarelate pagdating sa paghingi ng mana. Kasi naman, wala rin naman tayong hihingiing mana sa ating mga magulang. No? Kaya pag-aralan na lang natin. Sabi diyan, nung hiningi niya ang kanyang mana, no, buhay pa yung tatay niya. Siguro kung lalagay kayo sa kalagayan ng ama, buhay ka pa, hinihingian ka na ng mana, tapos kung alam mo yung tradisyon ay kapag patay na dapat humingi ng mana, medyo meron kang mararamdaman. Amen. Medyo mag-iisip ka. Aba anak, buhay na buhay pa ako. Hinihingi mo na yung mana mo. Maka gusto mo na akong mamatay. Pwede maisip yun. Minamadali yung mana. Gusto makuha agad yung mana. Kaya mga anak, kayong nagmamadali, sa mga mana ninyo sa inyong magulang, kapag malakas pa at buhay pa ang inyong magulang, alagaan ninyo. Amen. Mahalin ninyo at pakita nyo yung pagmamahal nyo. So sabi po, dyan, basahin nga natin po yung nasa screen natin. Sabay-sabay. When the younger son asked for his inheritance, was a sign of rebellion and separation. He chose to live life on his own. Ayan. No, ito raw po ay tanda ng pagrebelde at paglayo sa ama. Mas pinili niyang mabuhay ayon sa sarili niyang gusto. No? Parang gusto niyang humiwalay, umalis sa kanilang bahay, lumayo at mamuhay sa sarili. Ang example dyan, nakalagay po, ay katulad siya. He's like a young person who wants independence too early and refuses guidance. Ayan. Para daw siyang isang kabataan. Andiyan ba kayo mga kabataan? Hello? Para 3 kabataan lang. Ulitin natin. Andiyan ba kayo mga kabataan? Amen. Ayan. Ito tatandaan nyo, no? Hanggat kayo ay bata pa at menor de edad pa, nasa ilalim pa kayo ng kapangyarihan ng inyong mga magulang. Hanggat kayo bata pa, hanggat hindi pa kayo maabot ng 18 o 19 o 20, kayo ay papasakop sa inyong magulang. Susunod kayo dapat sa inyong magulang. Huwag kayong susuway. Huwag kayong magre-rebelde. Kasi yun ay hindi magandang ugali. Amen ba mga kabataan? Amen. Ito, nakabataan natin pinag-aaralan, abay, gustong sumuway sa kanyang magulang. Gustong magsarili po siya. No? Para siyang kabataan na ayaw magpahawak. Gusto maging independente. O mabuhay sa sarili, no? Kahit hindi pa niya kaya. Gusto niya masunod ang sarili niya at umalis na sa kanyang magulang. Sa kultura po natin, hindi normal yun na pinapaalis ng magulang ang anak. Pero sa Amerika, pagtungtong po ng 18 years old ng mga anak, pinapaalis na po yan ng mga magulang. Kanila nang pinapalabas ng bahay at mamuhay na ng independent. No? So sa kanila, hindi masyadong big deal yung umaalis na anak. Lalo na kung nasa edad. Pero sa atin, pag halimbawa yung anak mo, 15 years old pa lang, ayaw nang sumunod. Gusto na yung sarili niya na susunod. Ano po ang tawag natin doon? Nag-rebelde, no? Ibang pagka sinabihan siya, umuwi kayo ng 9:00 ng gabi. Ayan. Tapos uuwi, madaling araw na. Hello, andyan ba kayo? Mga kabataan, nakatingin ako sa inyo. Baka may umuwi sa inyo na madaling araw. Pag sinabi ng magulang, 9:00 nasa loob na ng bahay, susunod kayo dapat. Para sa inyo yon. Amen ba? Mabuti ngayon, wala na tayong curfew. Kung meron tayong curfew ngayon, naku, mahuhuli kayo. At tutubusin pa kayo ng magulang nyo sa presinto. Ayan. So,
sumunod tayo sa magulang. Amen ba, mga kabataan? Okay, itong kabataan na ito, o itong anak na bunso na ito, no? Ayan ang gusto niya. Gusto niya na kumawala na, umalis na sa puder ng kanyang tatay. At yun nga, gusto niya, pag alis niya, dala-dala rin niya yung kanyang mana. Gusto niya, marami siyang pera, syempre. Alam niyo naman, pag sinabing mana, usually, nasa isip natin, pera yan. At sa kwento na to, yun nga, binigay ng tatay yung kanyang mana. At ito ay agad-agad umalis, no? Pagkatanggap niya. At sinasabi sa unang puntos natin sa ating pag-aaral na ang karakter na pinakita ng anak na ito, bunsong anak, ay rebellion, pag-re-rebelde. Sabi niyo nga, rebellion. Yan. Ang pagrebelde o pagrebellion ay yung pong pagsuway sa, hindi lang sa magulang, hindi lang sa matanda. No? Kasi yung pag-alimbawa, hindi ka sumunod sa matanda, ayan ay pagrebelde na rin. Hindi ka sumunod sa teacher mo, pagrebelde na rin yan. Hindi ka sumunod sa supervisor mo o sa boss mo sa trabaho, yan po ay considered as pagrebelde. Yung isipin mo na ikaw ay mag-rally at pabagsakin mo ang administrasyon, ang tawag po dyan ay rebellion. Amen ba? Kahit ano pa ang katwiran natin sa ating sarili, yung pagsuway at paglayo, paglabag at pag-alis, no? Yung hindi mo matanggap yung mas mataas sa iyo, hindi ka kayang sumunod, yan ay tinatawag na rebellion. Alam niyo sa Bible, ang unang binanggit na nagrebelde ay walang iba kundi si Lucifer. Sabi niyo si Lucifer. Ayan, si Lucifer ay isa pong anghel ng Diyos, nagbabantay sa kanyang presensya, no? Siya ay isang kerubin. Pagkatapos, nagrebelde siya laban sa Diyos. Nainggit siya sa Panginoon. Kasi nakita niya yung glory, kalwalhatian ng pagsamba ng mga anghel sa Panginoon. Nainggit siya, gusto niya rin yung sasambahin din siya. Gusto niya rin yung merong mag-worship sa kanya. Kaya ginawa niya, tinangka niya na magkudeta doon po sa langit. So ang kudeta hindi lang dito sa Pilipinas. Adya ba kayo? Hello? Hindi lang doon sa Indonesia, hindi lang sa Nepal. Nagsimula yan doon pa sa langit. Kay Lucifer. Gusto niya na pabagsakin ang Diyos. Gusto niya na mas maging makapangyarihan siya sa Diyos. Dahil sa paghahangad niyang yon, 1/3 po ng mga anghel sa langit ang sumunod sa kanya. Isipin nyo mga anghel na yon, sumunod sa pagre-rebelde ni Lucifer. Andiyan ba kayo? Di ba supposed to be ang mga anghel ay mababait? Hello? Andiyan ba kayo? Sino naniniwala ang anghel dapat mabait? Amen? Ang angel merong pakpak. Di ba? Noong time na yon, ang lahat ng angel ay nasa langit. Pero dahil nag-alsa si Lucifer, nag-kudeta si Lucifer, siyempre, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen ba kayo ron? Ang akala ni Lucifer ay, kung makakakuha siya ng maraming susunod sa kanya, ay magtatagumpay siya. 1/3 ang sumama sa kanya. Ginawa ng Diyos, ibinagsak sila lahat ng Diyos dito sa lupa. At galing sa langit, pabagsak dito sa lupa, sa pagiging anyong anghel, nagbago ang kanilang anyo pagdating dito sa lupa. Imbis na anghel na sila ay naging mga demonyo na. Amen ba? Yun ang naging bunga ng pagre-rebelde nila sa Diyos. Nagbago ang kanilang anyo
nagbago ang kanilang kalikasan. Kaya, mga kapatid, tanda natin ang rebellion ay hindi mabuting ugali. Ang pagsuway, pagrebelde. Po, ito ang ginawa ng kabataang ito, ng bunsong anak na ito. At next slide natin. Ito po ang spiritual truth na nais ko na matandaan natin. A life apart from God always leads to emptiness. A life apart from God always leads to emptiness. Humiwalay ang bunsong anak na ito sa kanyang tatay. Ito pong parable na ito ay kumakatawan sa Diyos Ama at ang kanyang relasyon sa atin. Yung kanyang pag-ibig sa atin. No? Nung ang anak ay nasa poder ng Ama, ang anak ay well-fed, well-secured, very well ang kanyang kalagayan. Pero nung siya ay umalis at nagsarili, nag-independent, a life apart from his father always leads to emptiness. Literal po nangyari sa kanya yan, na nung humiwalay siya, ang dami niyang pera, mayaman siya. Alam niyo naman ang tao, pag maraming pera, marami ring kaibigan. Amen ba? Sino sa'yo maraming kaibigan? Taas ang kamay. Malamang marami kayong pera. Kaya marami kayong kaibigan. Ano? Pero totoo po yan sa mundong ito. Pag marami kang pera, kahit hindi mo kakilala, i-claim na kaibigan ka. Kakilala ka, di ba? Lalapit sa'yo, makikipagkatiwa. Pero pag naubos na yung pera mo, wala ka ng pera, kahit nga kamag-anak mo, itatakwil ka. Amen ba? Andiyan ba kayo? Yun ang nagagawa ng pera sa tao. Nababago nito ang buhay ng isang tao. I remember may mga tao na nagsimula sa wala, nagsikap sa buhay, umangat sa buhay, karoon ng pera, yumaman at sa madalit salita, sa kanilang pag-angat sa buhay, hindi naman lahat, pero yung iba, nagbabago ang kanilang ugali. Amen? Nababago sila ng pera. Dati mabait, dati palabate, dati, alam mo yun, kaibigan ng lahat. Pero nung nagkaroon ng pera at yumaman, wala na. Hirap na abutin. Mahirap nang lapitan. Ano ba tawag doon? Unapproachable na. Minsan, kailangan ka pang kumuha ng appointment para lang makalapit. No? Parang hindi na nakatungtong siya sa lupa, tumaas na yung kanyang kalagayan. So this is what happens. When a life apart from God always leads to emptiness. Itong pinag-aaralan po natin, sabi, nung siya ay lumayo, marami siyang pera, pumunta siya sa isang lugar na kung saan nilustay niya yung kanyang pera, kayamanan. Alam naman natin kung saan nilulustay ang kayamanan. No? Pwede sa sugalan, pwede sa kasino. Kita naman natin, nabuksan yung mga mata natin na sa kasino pala, kayang ipatalo ang bilyon-bilyon, milyon-milyon na pera ng kaban ng bayan. Andiyan ba kayo? Hindi ko lang alam kung may bilyon ng pera nitong kabataang ito, pero sa malamang, marami siyang pera, hindi malayo na nagsugal po siya. Amen ba? Ano pa ang pwedeng pagkagastusan ng pera? Alak. No? Mga inuman. Hindi lang siya ang umiinom, nanlilibre pa siya ng mga bagong kaibigan. O tara na, inuman tayo. Sagot ko. Yan ang... kaya, ano po nangyari? Bidang-bida siya kasi siya ang sumasagot sa mga inuman. Ano pa? Maramang meron ding mga babae na kasama. Diba? ABC daw yan eh. Alak, hindi, babae at saka sugal. ABS pala, hindi ABC. Alak, babae at sugal. Yan ang mga bisyo na
pwedeng umubos ng kayamanan at kabuhayan ng isang tao. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, umiwas ka sa ABS. Alak, babae, at sugal. Amen ba? Kasi kung aalisin mo yan sa buhay mo, iwasan mo yan, hindi ka maghihirap sa buhay. Andiyan ba kayo? Pero kung dyan ka papunta, darating ang panahon, ang buhay mo ay mawawalan. Mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng mahal sa buhay, mawawalan ka ng mga kaibigan, hanggang sa maramdaman mo, ang buhay mo ay empty na. Ang buhay daw po na malayo sa Diyos ay nauuwi sa pagkawasak. Sabi niyo, pagkawasak. No? So, iwasan natin yan. Huwag nating tularan ang ginawa ng bunsong anak na ito. Now, number 2, tingnan po natin, here comes the realization. Sabi niyo, realization. Ayan. Pagdating sa verse 17, sabi, he came to his senses. Next slide. He came to his senses and he realized his wrong decision. So, dumating naman pala sa pagkakataon na natauhan siya. No? Sabi niya, ay paano ba naman di siya matatauhan? Naubos na yung kanyang kayamanan. Alam niyo, minsan pag marami kang pera, para kang nasa cloud 9. Pero kapag ubos na yung pera mo, para ka nang nauntog sa pader. Yung ulo mo. Magigising ka na sa katotohanan. Nagising siya sa katotohanan. Natauhan siya. He come to his senses and he realized his wrong decisions. Doon lang niya napagtanto ang kanyang mga ginawang maling desisyon sa buhay. Alam niyo, mahalaga yung realization sa buhay. Amen ba? Hello, ulitin ko po yan ha. Mahalaga ang realization sa buhay natin. Andiyan ba kayo? Kasi dito natin napagtatanto kung ano na ang nangyayari sa buhay natin. So sometimes we need to realize what's happening in our life. Realization. Itong kabataan na to, nung naubos na ang kanyang hawak na pera, wala na siyang pambili ng pagkain, alam nyo. Literal nakaranas siya ng gutom. Diba? Tayo, sinasabi natin na ang hirap ng buhay. Pero kahit anong hirap natin, siguro wala pang nakaranas sa inyo na sumala, yung talagang magutom, hindi kumain. Meron ba dito? Nakaranas kayo na talaga sa isang araw, hindi kayo kumakain? Wala naman, di ba? Pero ito, mayaman. Anak ng mayaman. Alam niyo naman ang mga anak ng mayaman, sanay sa pagkain, sanay sa magagandang damit, well-fed nga well-supplied siya. Tapos ngayon, wala na siya. Wala na yung tatay niya, hindi na niya kasama. Nagutom siya. At sabi diyan, meron siyang sinamahan na isang tao na merong alagang baboy. At pati doon, sumama siya. Umaasa siya na makakaingi siya ng pagkain. Pero kahit na yung pagkain ng baboy, hindi siya binigyan. Anong tawag natin sa pagkain ng baboy? Kaning baboy. Imagine niyo, kaning baboy, hindi siya binigyan. Kaya ginawa niya, nag-apply siya doon sa may-ari ng mga baboy. At namasukan siya para siya ay merong makain. Alam niyo kung ano yung pagkain niya? Kaning baboy. Nakishare po siya doon sa baboy na kanyang alaga. Ganon ka-low, kababa yung naging kalagayan niya dahil sa kanyang maling desisyon po sa buhay. Minsan minsan maganda na yung kalagayan natin, and then bigla tayo nakapag-desisyon ng mali,
Bandang huli, ma-realize natin, mali pala yung desisyon ko. Kasi, yun ang nagpababa sa akin. Yun ang nagpabagsak sa akin. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Kaya yung mga desisyon po natin sa buhay, mahalaga. Ito ay ating pinapanalangin, ating pinag-aaralan, at hindi basta-basta ginagawa. Napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Ang halimbawa po niyan, sabi diyan sa baba, it's like someone who lived in sin and ended up tired, broken, and empty. Para po siyang isang tao na sumubok mabuhay sa kasalanan. Ito po yung kinakwento natin kanina na pag marami kang pera, buhay mayaman ka, pasarap ka sa buhay, lahat ng bisyo, lahat ng kasalanan, gagawin mo, susubukan mo. Sa bandang huli, merong kapaguran at merong sakit na matatanggap. Amen po ba? Kakapagod din po ang mamuhay sa kasalanan. Andiyan ba kayo? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, come unto me who you are tired and weary, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, sa mga napapagal at nangabibigatang lubha. At kayo ay aking pagpapahingahin. Si Jesus ang nagbibigay po sa atin ng kapahingahan ng puso. Kapahingahan sa buhay. No? Kapag napapagod tayo, pag hindi na natin kaya, pag namumroblema tayo, pag nahirapan tayo, o kaya pag nawala na tayo ng lahat, lumapit tayo kay Jesus. Siya ang naghihintay sa atin. Amen po ba? Mahal tayo ni Jesus at nais niya. Bigyan tayo ng buhay at sabi ng John 10:10, buhay na masagana. Kaya kung tayo lalapit sa Kanya, tutulungan niya tayo makabangon. Kahit anong emptiness o anong brokenness meron tayo, ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen po ba? Amen. So, na-realize po niya, natauhan siya. Nakita niya na nagkamali po siya sa buhay. Next slide, sabi diyan, true repentance begins with admitting our mistakes. Ang tunay na pagsisisi po ay nagsisimula sa pag-amin natin sa ating mga pagkakamali at mga pagkakasala. Andiyan ba kayo? Kasi kung walang pag-amin, wala pong pagsisisi. Walang pagbabago. Kung walang realization, wala po na magbabago. Pero kapag dumating na tayo doon sa punto, di na natin kaya, hirap na tayo, gusto na nating mabago ang ating kalagayan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, kilalanin natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang, at lumapit tayo sa Diyos. Siya ang naghihintay sa atin. Amen po ba? Amen? Amen. So itong lalaking ito, anak na ito, yan ang nangyari sa kanya, napagtanto niya na nagsisi na siya sa kanyang mga pagkakamali. Sabi niya, babalik na lang ako doon sa tatay ko. At least yung mga katulong alipin niya, disente ang pagkain. Maayos ang kinakain. Hindi kanin baboy. Amen. Sabi niya, doon na lang ako. Di bali nang hindi ako tanggapin na, anak, kahit na mamasukan na lang ako doon bilang katulong. Mas mabuti ang kalagayan ko kaysa dito. Kaya yun yung realization po niya. Kaya siya po ay nagdesisyong bumalik sa kanyang tatay. Yan po yung ating next slide, nakalagay dyan. The return to the Father. The return to the Father. Yan po yung sa verses 18 to 20. 18 to 20. Siya'y bumalik, ano? Sabi po dyan, he did not feel sorry, or he did not just feel sorry. Hindi lang po siya nakaramdam ng sorry sa kanyang sarili, but he returned. Siya'y bumalik.
siya ay nagdesisyon puntahan ang kanyang tatay. Ang iniwanan niyang tatay ay kanyang binalikan. And when the father saw him, he ran and embraced him. Nakita siya ng tatay niya, malayo pa, sinalubong na siya, tumakbo na yung tatay niya. At siya ay niyakap. Sabi pong ganoon, hindi lang siya nagsisi, kundi bumalik po siya sa kanyang tatay. Nagbalik loob siya sa kanyang ama, na kanyang nilayasan, na kanyang iniwan, na kanyang pinabayaan. Ang mga anak ba, tatanungin ko, meron ba kayong concern sa inyong magulang? Yes. Pero ang mas matindi ron, dapat na tanong, meron ba kayong pagmamahal sa inyong mga magulang? Amen. Matik dapat yun, no? Yung iwanan mo yung magulang mo, lalo na kung ito siguro ay matanda na, senior citizen na. Siyempre, pag senior citizen na magulang mo, medyo mag-aalala ka na dapat kung anak ka. No? Sino po ang mga merong anak? Merong magulang na senior citizen na. Amen. Ano ang may isip nyo kung iwanan nyo sila at lumayo kayo sa kanila? Mag-aalala ba kayo? Siyempre, di ba? Sarina, mag-aalala ka ba? Ako, tatanungin ko si Patrick. Patrick, iwanan mo ba ako? No. Buti na lang, malapit ka lang sa amin. No, nak? Alam mo, nung una, naghahanap sila ng malilipatan. Sabi ko, huwag naman kayo lumayo ng gusto. Kailangan yung malapit lang. Para ako, sila Sister Delia, no? Si Papa ni Risa, at least pag kailangan namin kayo, madali lang namin kayong tawagin. Yan. Alam niyo po mga magulang ganyan. Lalo na mga matatanda na. Pag bumukod na yung anak, syempre mamimiss namin kayo. At gusto rin kami minsan nakikita. Ayan. Kaya may mga magulang na malayo po, i-video call nyo sila, i-text nyo sila, kumustahin nyo sila. Gusto ng magulang po yan. Na naaalala sila ng kanilang. Lalo na kung nasa abroad po kayo. Amen ba? Namimiss natin. No? So itong anak na ito, hindi niya naisip kung ano naramdaman ng tatay niya, ng iniwan niya. Pero nakita niya na nung siya'y bumalik, malayo pa siya. Tumakbo yung tatay niya. Sinalubong siya, niyakap siya, at hinagkan siya. Sabi pong ganoon, culturally speaking, fathers, nung time na yon sa kanila, sa kultura nila, hindi tumatakbo mga tatay. Pero itong tatay na ito, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, dahil na miss niya ng hustong kanyang anak, tumakbo ang tatay na ito. This father ran out of love. Sabi ganoon, next slide please. Ayan pala. Culturally, balik mo po. Culturally, sabi niya, fathers did not run. But this father ran out of love. Dahil mahal niya ang anak niya, na-miss niya, ang tagal niya, hindi nakasama. Alam niyo, meron daw pong kasabihan na ang anak kayang tiisin ang magulang. Pero ang magulang, never na matitiis ang anak. Amen ba kayo ron? Sa mga anak, tandaan niyo yan, ha? Pero huwag niyong gagawin. Kaya niyong tiisin ang magulang niyo. Pero ang magulang niyo, hindi kayo kayang pabayaan. Kaya, yan po. Ganun pinakita ng ama yung pagmamahal niya. Tumakbo siya, niyakap niya yung kanya. Malamang itong anak na to, dahil mahirap, walang tirahan, walang maayos na pamumuhay, malamang ilang araw na tong di naliligo. Andiyan ba kayo? Malamang hindi nagtututbrush, hindi naliligo, hindi nagbibihis. So medyo may amoy. Andiyan ba kayo? Kung iba-iba yun, sasabihin, anak ba kita? Parang hindi na kita kilala, ibang itsura mo na. O kaya, iisipin na, buti nga sa'yo, nilayasan mo ako, kaya ayos lang yan.
Pero itong tatay na to, walang pakialam kaya anong tsura ng anak niya. Kaya mabaho yung anak niya. Kaya walang ligo, kaya walang damit na maayos. Tinakbo niya, nilapitan niya at niyakap niya na mahigpit. Ganyan daw po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Na kahit tayo ay lumayo sa Kanya, sumuway sa Kanya, nagkasala sa Kanya, inihintay niya tayong bumalik sa Kanya. Sa oras na tayo magdesisyon na magbalik loob sa Diyos, bukas palad tayo na tatanggapin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabi ng Bible, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang bugtong na anak na si Jesus. Upang ang sinumang nagkasala ay mapatawad at magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung kasalanan natin ang Kanyang tinitingnan, kundi yung pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Kanya. Amen po ba? At kaya po ng tatay na ito, tinanggap niya ang kanyang anak ng buong pagmamahal. Next slide, sabi po dyan, God does not wait for you to become perfect before He receives you. God does not wait for you to become perfect before He receives you. Hindi po hinihintay ng Diyos na maging perfecto tayo bago tayo niya tanggapin. Kahit makasalanan tayo, tatanggapin tayo ng Diyos. Amen ba? Hello? Merong iba nag-iisip, sasabihin, hindi ako makalapit sa Diyos kasi makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat. Kapatid, kung nandun ka sa estado at kalagayan na yun, mas lalo kang tatanggapin ng Diyos. Amen. Mas lalo kang tatanggapin ng Diyos kasi nandun tayo sa kalagayan na kailangan natin siya. Makasalanan tayo, siya ang magliligtas sa atin. Kaya tayo'y lumapit sa Kanya at hindi niya tayo hintay maging perpekto. Hindi natin aabutin ng perpekto po dito sa lupa. Amen ba? Hanggat nakatungtong tayo dito sa lupa, hindi po tayo magiging perfect. Magiging perfect lang tayo pag nandun na tayo sa piling ng Diyos. Kaya, huwag na tayo maghintay, maging perfect po tayo. Lumapit tayo sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos. At suko natin ang buhay natin sa Kanya. Yun ang nais ng Panginoon. No? Kaya sa atin na mga anak na kagaya ng bunsong anak na ito, yan po ang tatandaan natin. Hindi natin kailangan maging perfecto para makalapit sa Diyos. At hindi rin natin kailangan maging perfecto para magamit ng Diyos. Andiyan ba kayo? Kasi yung iba magsasabi, hindi ako karapat-dapat maglingkod sa Diyos. Makasalanan ako, hindi ako pwedeng mag-serve sa Lord, sa church, sa ministry. Alam niyo, kung ang pamantayan ng Diyos ay perfectness, at wala ka ng kasalanan, walang magka-qualify sa atin. Kahit na ang mga pastor, pare, papa, ministro, lahat po tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Amen ba? So kung ang iyong kaisipan, hintayin ko muna na maging banal ako bago ako maglilingkod sa Diyos. Yan po ay hadlang ng kaaway sa atin. Yan po ay kasinungalingan ng kaaway para pigilin ka lumapit sa Diyos at magamit ng Diyos. Andiyan ba kayo? Mas lalo kang nakakaramdam na ikaw'y makasalanan, na ikaw ay hindi karapat-dapat, mas lalo kang lumapit at magpagamit sa Diyos. Nang sa gayon, maramdaman mo ang biyaya, habag at awa, pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Kasi kung lalayo ka, walang mangyayari sa iyong maganda. Andiyan ba kayo?
Pero kung lalapit ka sa Diyos, makikita mo ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Next slide, sabi po, the restoration. Ito na. Binabalik na siya, nire-restore na siya. Sabi sa verse 21 to 24, ang sabi po dyan ay, the Father did not only forgive him, He restored his dignity, He restored or give back the robe, the ring, sandals, and celebration. Next slide yan po. Next slide. Sabi diyan, hindi lamang pinatawad ng ama ang anak, kundi ibinalik pa sa kanya ang dangal niya na nawala. Kasi nung siya ay naghirap, nung siya po ay nakaranas na nawalan siya, naubos lahat, wala na siyang dangal. Wala na siyang kaibigan, wala na nang nakakilala sa kanya. Yun nga ang mystery, ng buhay. Na kapag marami kang pera, talaga, kilala ka ng lahat ng tao. Kaibigan ka ng lahat. Pero nung nawala na yung pera niya, iniiwasan na siya. Iniiwanan na siya. Pinababayaan na siya. Wala na siyang sariling dangal. Binalik yon ng kanyang ama. Hindi lang siya pinatawad, binalik ang kanyang dangal, sinuotan siya ng bagong damit, binigyan siya ng singsing. By the way, ang robe po, ang damit o robe ay kumakatawan po sa authority, sa ownership, pag-aari. Ibig sabihin, anak na uli siya ang turing sa kanya. Sinuotan siya ng singsing. Sinuotan siya ng sandalyas. Lahat yan, ibinalik sa kanya. Malamang yan din yung mga nawala sa kanya nung lumaya siya at nagsarili siya. So may kita po natin dito na ito'y halimbawa, dyan sa baba nakalagay, katulad ng isang magulang, like a real parent, hindi po niya sinabing, you're no longer my child. Kasi yung iba, may ibang magulang na sa sobrang sakit ng ginawa na anak, tinatakwil na rin nila yung anak nila. Andiyan ba kayo? Merong iba na magulang na, alam mo yung, tinakwil ng anak, iniwanan ng anak, pero bandang huli, dahil sa sakit na naramdaman nila, sinabihan na rin nila yung anak nila na maghiwalay na tayo. No longer, hindi ka na anak sa akin. Sa relihiyon ng Islam, mga kapatid, mga Muslim, the moment na sila ay naging Kristiyano, na-convert sa Christianity, tinatakwil po ng mga magulang ang kanilang mga anak. At yun ang isa sa mga tinatawag natin na testimony ng mga nako-convert sa Christianity na mga Muslim. Willing sila sumunod sa Panginoon kahit na itakwil sila ng kanilang mga magulang. Di bali na mawalan sila ng mana, kasi usually ang mga taga-Middle East mayayaman yan . Bali na mawalan sila ng mana, ng pamilya, basta meron silang Jesus sa kanilang buhay. Amen? Basta meron silang Panginoon na tinanggap at siyang nagbago ng kanilang buhay. Sila ay masaya kahit na sabihin na wala na silang koneksyon sa kanilang pamilya. Pero itong tatay na to, hindi niya ginawa yon sa kanyang anak. Tinanggap niya pa rin ang kanyang anak. Sinabi dyan na, next slide, pakisalagay po, God does not only forgive, He also restores what sin has taken. Yan ang ginagawa ng Diyos po sa atin. Kasi ang kasalanan, ninanakaw po ang meron tayo. Ang joy, ang love, ang peace natin, ninanakaw yan ng kasalanan. Pero, ibinabalik ng Diyos
anuman ang ninakaw ng kasalanan sa atin. Isa pong naalala kong illustration yan ay yung kay Job. Kung naalala niyo si Job, sinubok ni Satanas at sabi ni Satanas sa Diyos, kaya naglilingkod si Job sa iyo kasi pinagpapala mo siya eh. Alisin mo yung pagpapala, tignan mo kung maglilingkod pa yan sa iyo. Sabi ng Diyos, sige, papayagan kitang subukin si Job, pero hindi mo pwedeng galawin ang kanyang buhay. So ginawa ni Satanas, lahat ng kayamanan at ari-arian ni Job, sinira niya, sinunog niya, no? And then, nagpatuloy si Job, naglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Satanas, naglilingkod siya kasi buo ang pamilya niya, masaya siya. Sabi ng Panginoon, gawin mo ang gusto mo, huwag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Kinuha ni Satanas ang lahat ng anak ni Job. Namatay lahat ng anak niya. Pero, nanatiling tapat si Job. Sa kabila ng asawa niya, sinisisi na siya. Sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos. Kinuha na yung ating kayamanan, ari-arian. Kinuha na yung ating mga anak. Kaya sumpain mo na ang Diyos, sabi ng asawang babae. Pero nanatili pong tapat ang lingkod na si Job sa Panginoon. Amen po ba? Ang mga kaibigan niya, pinayuhan siya na talikuran ng Diyos. Pero sa kabila nun, nanatili siyang tapat. At bandang huli, napatunayan kahit ni Satan, napatunayan ni Satan na tapat talaga si Job sa Panginoon. At umalis na siya. Ginawa ng Diyos, ibinalik kay Job ng doble ang lahat ng ninakaw ni Satanas. Kaya God restores everything that Satan has taken away. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Ikaw ang nagbabalik, Panginoon, ng lahat ng nawawala sa amin. Kaya purihin ang pangalan mo, Yahweh. Hallelujah. Next po, tingnan naman natin ang character ng kanyang kapatid, the older brother's reaction. Yan po ay nasa Luke 15, 25 to 30. Sabi dyan, the older brother was angry. Next slide. And didn't understand the forgiveness. Yun daw pong panganay na anak o yung kuya ay nagalit dahil hindi niya naintindihan ang pagpapatawad. Hindi niya maintindihan bakit nagsasaya, bakit merong handaan, maraming pagkain, bumabaha ng siguro bisita at kasiyahan. No? Hindi niya maintindihan yon. Kaya sabi diyan, tinawag niya yung isang alipin, tinanong niya kung ano okasyon at sabi, yun nga, bumalik ang kanyang kapatid, tinanggap ng tatay niya at sila'y nagdiriwang. Imbis na magsaya siya, nagalit po siya. Imbis na makiisa siya, hindi niya sinuportahan ang tatay niya. Ano po meron itong kuya, ugali ng kuya na ito. Sabi pong ganon, spiritual truth natin. Next slide. Sometimes, we are like the older brother. Minsan, nagiging kagaya tayo ng kuya niya. Serving, but prideful. Kasi yung kuya niya sabi, tapat ako sa iyo, Ama. Naglilingkod ako sa iyo, Ama. Lahat ginagawa ko para sa iyo, pero ni minsan, hindi mo ako binigyan ng kambing. Isang paghahanda gusto ko. Hindi mo ginawa. Nagtatampo siya. Andiyan ba kayo? Minsan ba nagtatampo rin kayo? Hello? Meron ba mga matampuhin sa umagang ito? Tanong mo yung katabi mo. Nagtatampo ka ba? Sabi mo sa kanya, huwag ka nang magtampo. Maging masaya ka na lang.
No? Kasi pag nagtampo ka, sasama yung loob mo at magiging malungkot ka. Ganyan ang attitude nitong kuya na ito. Imbis na nag-rejoice, nag-join. Nagalit pa. Nagalit siya dahil hindi niya maintindihan ang pagpapatawad. Minsan, ganun po tayo, na naglilingkod tayo, pero minsan may pride tayo. Ano ba yung pride? Pagmamataas. Pagmamayabang. Tingin natin sa sarili natin ay mas higit kaysa sa iba. Delikado pong attitude yan. Andiyan ba kayo? Huwag nating tingnan na mataas sa ating sarili. Huwag nating husgahan ang ating kapwa. Andiyan ba kayo? Lahat tayo'y makasalanan sa harap ng Diyos. Kung siya man ay nagsiserve, naglilingkod, dapat ginawa niya yon na may pag-ibig, pangunawa. Pero alam niya na naglilingkod siya sa ama niya. Alam niya na maaasahan siya ng ama niya. Nag-take pride po siya. Inisip niya na, kung wala ako, kawawa ang tatay ko. No? Kung wala ako dito, malamang, patay na yung tatay ko. Take pride po siya. Alam niya yung kanyang ginagawa, pero alam din niya na sa kabila ng kanyang ginagawa, meron siyang pride. Sabi niyo, pride. Ang pride ay delikado. Amen? Isa yan sa mga temptation ginawa ni Satan kay Jesus. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang yabang, ang pagmamataas, ang pagtingin sa sarili na may pride. Kaya sabi po, minsan, tulad tayo ng panganay, naglilingkod nga tayo, pero minsan, may pagmamataas. Yun ang attitude ng kuya ng nakatatandang kapatid. Kaya, ingat po tayo sa ganyang attitude na yan. Next is the heart of the Father. Ang puso ng Ama. The center of the story, next slide, is the Father's forgiving heart. Ang sentro po ng ating istorya ay ang pagpapatawad ng Ama. He is described as full of grace, full of mercy, and full of love. Puno ng pagpapatawad, biyaya o grasya, habag at pag-ibig. Hindi lang siya puno ng mga ito para sa kanyang bunsong anak, kundi pati rin sa kanyang panganay na anak. Amen ba? Di natin makikita na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. Kahit na yung kanyang panganay ay nagsiserve faithfully sa kanya, pero merong hidden sin, yung pride, pinatawad pa rin niya yun. Tinanggap pa rin niya. Mahal niya pareho ang kanyang mga anak. Amen po ba? Ganoon naman tayo mga magulang, kahit na anong gawing o nagawang kasalanan ng mga anak, sa huli, hindi nagbabagong pagmamahal natin sa kanila. Amen? Kaya mga anak, tatandaan nyo, kahit kayo sinisigawan ng magulang nyo, nanay nyo, minsan namumura pa kayo. Hello? Pag nagalit na ng sobra sa inyo, pero tatandaan nyo, mahal kayo ng magulang nyo. Amen po ba? Mahal tayo ng ating mga magulang. Walang magulang ang hindi nagmamahal sa kanyang anak. Kaya sabi ngayon, punong-puno ng pagmamahal ang tatay na ito sa kabila ng nagkamali ang anak, sa kabila ng nagkasala ang anak, handa siyang magpatawad. Kaya sabi po, siya'y puno ng biyaya, puno ng habag, puno ng awa, at pagmamahal sa kanyang mga anak. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano man ang ating nagawang kasalanan, pinapatawad tayo ng Diyos. Amen ba?
In fact, at the cross of Calvary, sa krus ng Kalbaryo, nung nabayubay si Jesus, pinatawad po niyang kasalanan natin ng past, present, and even future. Sabihin niyo, past, present, and future. Kaya minsan, isipin po natin, hindi tayo dapat maging mapagmataas. We should never be prideful. We should always be forgiving. Amen po ba? Next, application natin. Tingnan po natin. Meron tayong A, B, C, D. Basahin natin isa-isa. Letter A, no sinner is beyond. Walang makasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Alam nyo, ang mamamatay tao, si Moses, pinatawad ng Diyos. Ang nangangalon niya na si Haring David, pinatawad ng Diyos. Sino pa? Si Pablo na mamamatay tao, pinatawad ng Diyos. No? Ito yung mga kriminal sa ating standard. Mamamatay tao, rapist, no? Adulterer. Kung sa ating judgment yan, hinusgahan na natin sila. Pero ang Diyos, pinatawad sila. Amen. No sinner is beyond God's forgiveness. Tandaan po natin. Walang makasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Pangalawa, true repentance requires action. Ang tunay po na pagsisisi ay may kaakibat na aksyon. Ang ginawa ng bunsong anak na ito, hindi lang siya nagsisi sa salita, kundi nagbalik loob siya. Kahit nahihiya siya, kahit natatakot siya, kahit na feeling marumi siya, umaksyon siya. Bumalik siya sa kanyang ama. Kaya ang tunay pong pagsisisi ay merong aksyon. Number C, o letter C, we must learn to forgive like the Father. Kailangan natin matutunan ang magpatawad katulad ng ating Ama sa langit. Kasi minsan, may mga nakakagawa sa atin ng pagkakamali. Minsan may mga nagkakasala sa atin. Minsan may mga nakikita tayo na pagkakamali sa iba. Pag sila ay nakita natin na naglilingkod naman sa Diyos, sumusunod naman sa Diyos, kailangan matuto tayo magpatawad katulad ng Ama sa langit. Amen po ba? And letter D, the church must be a home for those returning to God. Ang bahay-sambahan ay tahanan po ng mga nagbabalik loob sa Diyos. Kanina nakausap ko si brother at napakaganda ng sinabi niya sa akin. Tinanong ko siya, Brad, okay lang? Sabihin ko. Sabi ko, sino ang nag-invite sa'yo? Yan, si Brother Ed. At sabi niya, nagbabalik loob siya sa Panginoon. Narito siya kasi bumabalik siya sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Brother Joel, salamat sa iyong pagbabalik ngayon sa Panginoon. At alam ko na ito ay mensahe na special para sa iyo. Na tatanggapit ka ng Diyos sa iyong pagbabalik. Welcome sa karya ng Diyos. Amen. Ayan, sabi pong ganon sa ating panghuli. Next slide, please. Basahin nga po natin sabay-sabay. God is a Father who never gives up on us. When we return to Him, we are not met with anger, but with embrace and a new beginning. Ang Diyos daw po ay Ama na hindi sumusuko sa atin. Na kapag bumalik tayo sa Kanya, hindi galit ang sasalubong sa atin, kundi yakap at bagong simula. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Praise be to God. Hallelujah!